talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon. Narito na ang mga usapan tungkol sa sakahan. Mga makabuluhang huntahan para sa bayan. Mula noon, Hanggang ngayon, ito ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon, ang programa sa radyo kung saan bida at yung mga kaibigang magsasaka, mangingisda at pati na rin ang mga individual na gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Ito ang programang nagbibigay impormasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka dito lang yan sa Calabarzon. Ako po inyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman po si Agridaldal Agridani mula sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Ayan, ating programa ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations. 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. At syempre magpapatalo ba ang mga nanonood sa atin sa social media? Syempre napapanood tayo live na live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Yan, kaya naman hello sa mga nanonood sa atin. Magandang umaga partner. Magandang umaga Kuya Bog. Si-shoutout na natin yung ating mga palaging viewers. Ano, Sir Alex Yan, Bongko? hello po sa inyong lahat, sa mga nanonood at sa aking asawa, Happy Mansari. Iyon, happy Unang-una pa lang, 18 ngayon. Yan. Ayan, at ngayon nga ay excited din ako, no, dahil alam mo ba, Kuya Bogs, today, ang ating posting ng ating mga sumali sa poster making. Sumali sa poster making. Oo, 12 nun yan, abangan ninyo sa Yan, Facebook oo. page ng DE Calabarzon. Yung mga sumali sa poster making ay hindi mga drawing. Yan. Dahil sila ay natuloy. Tama. Ang magagaling talaga mag-drawing ang mga bata. Ano? Oo, kasi tanda mo nung bata tayo, lagi ang beginner's drawing yung mga may palayan, tas may bundok, tas may kubo sa tabi. Oo, hindi natin namamalayan, agrikultura na rin yun, Yan, diba? mga puno. Yung baboy 6x6, 36, baboy yun, di ka? Oo. At saka guys, pag siya ay na-post na mamaya, paramihan na yan ng heart, i-heart nyo na, i-heart nyo na sa mga kamag-anak nyo, nanay, tatay, tito, tita. Yan, ate, kuya. At Yan. syempre mag-end yung ating votings dyan, sa 25. Pero ang paalala po namin, ito po nga voting natin, online votes natin ay 10% po lamang ng criteria sa pinakamananalo. Hindi po dun lamang ibe-base sa paramihan. 10% po ng ating criteria ay doon manggagaling sa People's Choice sa ating social media. At syempre yung mapipili natin dyan sa screening, ay lalaban na ng bakbakan, face to face sa ating poster making na gaganapin dyan sa Lipa City, Batangas, sa September 27. Yan, grabe ka naman sa bakbakan, partner. Baka naman akala nila ay maghahampasan sila ng pangkulay doon. Hoy, mga palaban ng mga bata. Yes. Sabi ko sa'yo, Kuya Bo. Ang gaganda po ng entries. Talaga naman ang hirap po mag-decide. Maraming salamat po sa mga nag-participate. Doon pa lang ay panalo na kayo. Biro mong nasa 100 mahigit na yata ang ating entries, partner. Yan, mukhang mahihirapan talaga din ang ating mga judges. Oo, maraming maganda. Kung ako lang masusunod, lahat sila panalo na. Kaya pag ako yumaman, pagbibigyan ko kayo lahat ng premyo. Ayan. Pwede nga silang manalo ng, sa alam ko, ay up to 15,000. Tama Uy, ba? napakagandang balita. 15,000. At speaking of magandang balita, Ayan. narito ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon. Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. Walong cluster ng mga magsasaka sa Calabarzon pinalakas ang estratehiya sa pagpaplano ng DAF2C2. Jonas Palma, magbabalita. 8 cluster ng mga magsasaka, mga kinutuban ng lokal na pamahalaan at mga kawani ng Department of Agriculture for Calabarzon ang lumahok sa ginanap na Cluster Development Plan Formulation Workshop ng DE Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program simula noong ika-10 hanggang ika-13 ng Setyembre sa Tagaytay City, Cavite.
Ito ay upang patuloy na palakasin ang mga estratehiya at pagpaplano ng mga cluster na nakasentro sa pagsasama-sama ng mga magsasaka at ng kanilang mga produkto para sa mas masusing pagnenegosyo. Binigyang pansin dito ang pagbuo ng Cluster Development Plan na naglalaman ng pagkakakilanlan ng mga cluster, kasalukuyang kalagayan ng produksyon at kanilang mga pangangailangan kung saan ito ang magiging batayan ng kagawaran sa pagbibigay ng interbensyon. Patuloy naman ang pagkikayat ni DA4A F2C2 Focal Person Joanna Santiago hindi lamang sa mga farmers, cooperatives and associations kundi pati na rin sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon na dumalo sa mga paparating pa na consultative meeting upang bumuo ng mga value chain map na bahagi ng CDP. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. Estado ng pagmamaisan sa Cavite at Laguna tinalakay sa mid-year assessment ng DA4A. Chiverly Cagitla, magbabalita. Upang patuloy na isulong ang pagpapaunlad ng pagmamaisan sa rehiyon, tinipon ng DA Calabarzon Corn Program ang mga agricultural extension workers at technicians sa lalawigan ng Cavite at Laguna para sa first semester assessment ng Corn Banner Program noong 11 at 12 ng Setyembre. Ibinahagi sa mga dumalong kinatawan mula sa Office of the Provincial Agriculturist at Pamahalaang Bayan sa dalawang lalawigan ang kalagayan ng pagmamaisan sa probinsya at tinalakay ang mga angkop na hakbang para sa pagpapaangat ng industriya sa mga susunod na buwan at taon. Iprinesenta naman ng mga kawani ng ahensya ang mga updates patungkol sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, wastong pagkalap at pagbibigay ulat ng pinsala dulot ng kalamidad gamit ang Damage Loss and Needs Assessment o DALA, at mga peste at sakit ng mais, partikular ang Fall Armyworm. Binigyang diin ni OIC Chief ng Field Operations Division Felix Joselito Noceda na sa pakikiisa at patuloy na pagtutulungan ay mas magagabayan ang mga magmamais sa mga nasasakupang bayan. Nagpasalamat naman si Corn Program Alternate Focal Person Arlene Natanawan sa pagsusumikap ng bawat isa na maipaabot sa mga magmamais sa Cavite at Laguna ang mga programa at suporta ng ahensya. Ito si Chika Gitla para sa Balitang Sakahan. Food Lane Accreditation isinusulong ng DA4A para sa mga biyahero ng rehiyon. Carla Monique Basister, magbabalita. Isang makabuluhang talakayan ang naganap sa pagitan ng mga bagong aplikating biyahero ng mga produktong pang-agrikultura at pangisdaan at mga katuwang na ahensya ng Food Lane Project o FLP sa isinagawang oryentasyon na pinangunahan ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD noong 11 ng Setyembre sa Argosino Hall, Lipa Agricultural Research and Experiment Station, Batangas. Ayon kay AMAD OIC Chief Ginoong Justin Vivas, ang akreditasyon ay nagpapahintulot sa kagawaran at mga katuwang na ahensya na mas epektibong matugunan ang pangangailangan ng mga biyahero ng Calabarzon na may layuning masiguro ang ligtas na supply ng produktong agrikultura at pangisdaan sa ilalim ng FLP. Ang pagtitipon ay nagbigay daan upang mapalawig ang kaalaman ng mga dumalo hinggil sa mga alituntunin at proseso ng Food Lane Accreditation at batas trapiko at kanilang mga karapatan sa bawat uri ng kalsada sa buong bansa. Ang mga dumanong aplikante ay nagbula naman sa iba't ibang transport companies gaya ng Khaleesi Tracking Services, Real and Rice Trading, MRC Transport Services, Star Queen Trucking at Co-Valtras Philippines Incorporated. Ito si Carla Basister para sa Balitang Sakahan. Lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sa kunamang nagbabadya. Hatid ay paalala Para sa mga magsasaka. dito sa rehiyon ng Calabarzon. Radyo ngayon na itutuon sa Agri-Panahon. At para naman sa ating ulat panahon, ayon sa pagtataya ng panahon ng DOST Pag-asa, may minomonitor na Tropical Storm Helen na may international name na Pulasan at Southwest Monsoon o hanging habagat na patuloy pa rin na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Pumasok noong 17 ng Setyembre, Martes, ganap na alas 6:30 ng umaga ang Tropical Storm Helen sa Philippine Area of Responsibility.
Samantala kaninang umaga ng alas 4, namataan ito sa layong 1,150 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Inaasahang kikilos pa rin ng west-northwest ang bagyong Helen. Posible itong lumabas na Philippine Area of Responsibility sa hapon o gabi ng Setyembre 18 mamaya patungo Southern Islands ng Japan at East China Sea sa susunod na 24 oras. Malayo ang sentro ng bagyong Helen sa kalupaan kaya naman wala itong inaasahang landfall o direktang epekto sa ating bansa. Samantala lumabas naman ang Philippine Area of Responsibility si bagyong Hiner kaninang alas 2 ng umaga. Samantalang ang bagyong Hiner at Helen ay nagpapaibayo ng hanging habagat sa malaking bahagi ng bansa kung saan may mga lugar pa rin na makakaranas ng minsanang malakas na ulan lalo na sa kanlurang parte ng bansa. Sa silangang bahagi naman ng bansa maaari makaapekto ang trough o buntot ng bagyong Helen. Patuloy itong minomonitor sa posibleng pagbuo ng weather disturbances. Hindi naman ito magiging isang low pressure area sa susunod na 24 oras. At para naman sa ating mga farm weather advisories, unang-una siyempre tiyakin ang paglilinis ng mga nakabarang damo, lupa at basura sa mga kanal upang hindi malubog sa tubig ang lupang taniman. Pangalawa, maaaring magsagawa ng pag-aani sa mga tanim na palay, mais, gulay at prutas. Ikatlo, kung nakasiguro sa PCIC ang mga tanim, tingnan maigi ang mga sira ng pananim at aga na pumunta sa Municipal Agriculture Office o MAO o City Agriculture Office sa inyong lugar. Panghuli, patuloy na sa mubaybay sa mga ulat panahon sa mga lokal na pamahalaan at tanggapan ng pambayang agrikultura. Ayan, maraming salamat sa ating ulat panahon na tunay namang makakatulong sa ating mga magsasaka. Yan, syempre itong isa sa ating mga balita na nakakuha ng aking attention, itong training do sa Food Lane Project. Ayan, ano ba itong Food Lane Project, Kuya Bob? Bale, ito yung nag-umpisa nung pandemic. Tanda mo no, talaga namang mahirap tumawid sa mga border na ganyan. At minsan inaabot ng pagkasira itong mga produktong agrikultural. Kaya naman ipinatupad ng Department of Agriculture, katawan ng MMDA, DILG, PNP, HPG, o talagang maraming tinap na partner itong ating kagawaran upang mas mapabilis ang pagdadala ng mga pang-agrikultural na produkto at mabawasan ang loss. Ayan, napakaganda pala. Tunay na makakapaghatid ng mga produkto mga magsasaka sa pamamagitan ng Food Lane Project. Oh, malaking tulong yan ito sa ating mga biyahero. Sabi nga nung isang na-interview namin biyahero dati ay kung dati daw sila ay sa daan natulog, ngayon sila ay nakakauwi na sa kanilang pamilya. Yun, magandang balita. Ano? Quality time, kaya nga yan. Marami pa tayong quality time na pagsasaluhan sa pagbabalik ng Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman
chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa palay check system? Gumamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Dapat walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Dapat may sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Iwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Hindi rin dapat bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Gumapas at subiik ng palay sa tamang panahon. Gawin nating check na check ang iyong pamamahala ng palay sa Palay Check System. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Ang organic livestock farming ay isang sistema ng produksyon ng livestock o paghahayupan na nagtataguyod ng paggamit ng organiko at biodegradable inputs mula sa ecosystem sa mga tuntunin ng animal nutrition, animal health, animal housing at breeding. Nakapokus ito sa pagpapalaki ng mga hayop sa ilalim ng forage-based system na sumusuporta sa biological cycles ng sistema ng sakahan. Sa sistemang ito, ang mga hayop ay hinahayaang mamuhay ng normal at nakaayon sa kanilang pangangailangan. Kaakibat nito ang pagkakaroon ng loose housing system upang magkaroon sila ng sapat na espasyo sa kanilang tinitirahan at kalayaang makapunta sa labas. Hindi katulad ng conventional agriculture kung saan ang mga ito ay nananatili lamang sa loob ng kanilang tirahan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon At kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Kayo pa rin po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment na Programang DA Best o Programang The Best. At ngayong umaga nga ay makakasama natin ang isa sa ating talaga namang ito. Ito masasabi kong bata talaga. Bata pa. Oo. Siyempre kung tayo nga mga tao ay kailangan natin ng masustansyang pagkain na araw-araw ay lalong-lalo na itong mga hayop o mga agricultural animals. Ayan, kailangan syempre na-check din yung mga pagkain ng mga kinakain ng mga ating kahayupan. Ano kaya naman mula sa Regional Animal Feed Laboratory? Yan, under po ng Integrated Laboratories Division ng ating Department of Agriculture Calabarzon. Makakasama natin ang ating Chemist 2. Sino kaya ang ka-chemistry nito? Ayan. Si Miss Andrea Paula Ilagan. Sino ang ka-chemistry mo, Ma'am Andrea? Sige na, pasok! Maraming salamat po, Sir Bogs and Agri Danny. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga manonood. Ako po si Andrea Ilagan, isang chemist from Regional Animal Feed Laboratory. Ang inyong guest para sa programang DA Best, ang talakayang pansakahan ng Calabarzon. Narito po ako para ipaliwanag ang role na ginagampanan ng Regional Animal Feed Laboratory sa Department of Agriculture Region 4A. Ang kahalagahan ng aming serbisyo, ang process flow ng aming laboratory, ang mga services na maaaring ma-avail mula sa aming laboratory, at kung paano maaabot ng mga customers ang aming tanggapan.
Ang Regional Animal Feed Laboratory o RAFL ay isang chemical testing laboratory ng Department of Agriculture Region 4A na nagbibigay ng napapanahon at dekalidad na feed analysis para malaman ang nutrient value or nutrient content, undesirable o toxic substances, toxins at chemical contaminants ng animal feed at feed ingredients. Mula sa mga feed manufacturers hanggang sa livestock at poultry raisers, academic researchers, iba pang ahensya ng gobyerno o pribadong kumpanya, nagbibigay kami sa aming mga customer ng iba't ibang uri ng serbisyong analytical. Ang Republic Act 1556 o Livestock and Poultry Feeds Act ay nagtatakda ng standards para sa production at trade ng mga feed at feed ingredients. Nabuo ang Regional Animal Feed Laboratory dahil sa batas na ito, na nagbibigay ng mga panuntunan para masiguradong nagko-conform sa nutrient standard ang mga commercially available na pagkain ng hayop. Kabilang sa mandato ng lab ang sumusunod: monitoring the quality and safety of feeds produced and sold in Region 4A, providing feed analysis required for registration and licensing establishments, providing feed analysis for samples submitted by walk-in customers for the lab to generate income, at assisting in the formulation of feed standardization policies, guidelines, and standards. Ngayon, mapapansin natin na malaking bahagi ng mandato ng Feed Lab ang feed analysis. Ano nga ba ang kahalagahan nito? Siyempre, nararapat lamang na tanungin natin, is the food that we feed to the animals really safe? Mahalaga ang feed analysis sapagkat sinisigurado nito na tama ang composition ng animal feeds at nalalaman din natin ang level ng mga tinatawag na undesirable substances tulad ng mga toxins at iba pang chemical contaminants. Nagbibigay daan ang feed analysis sa paggawa ng safe at balanced diet for animals na mahalaga sa pagkakaroon ng supply ng safe and good quality animal products tulad ng karne, gatas, itlog na siya namang ating hinahain sa ating mga hapagkainan. Natutulungan din ng feed analysis ang mga nag-aalaga ng mga hayop na mapababa ang cost of inputs at mapataas ang kita sapagkat nagbibigay ito ng impormasyon para sa akmang dami ng nutrients na kailangan ng mga hayop. Natutulungan din ng feed analysis ang ating mga researchers sa pag-develop ng mga cost-effective at sustainable na paraan ng pagpapakain ng hayop, gamit ang mga local feed ingredients na maaari ring ma-commercialize o direktang gamitin ng farmers. Dahil sa feed analysis, nababawasan ang environmental pollution na dulot ng animal production sapagkat sinisigurado nito na hindi sobra-sobra at maiiwasan ang mga hindi kinakailangang nutrients. Paano? Ang mga nutrients na hindi ginagamit ng katawan ay sumasama lamang sa animal waste. Ang animal production ay pangalawa sa mga activities na nagbibigay ng pinakamataas na carbon footprint na indikasyon ng environmental pollution. Kailangan din ng proper nutrition ng mga hayop upang mapanatili ang proper body temperature para makaproduce ng gatas, makapag-reproduce at mag-develop ng proper bone structure. Kung walang proper nutrition, maaaring magkaroon ng mga problema sa kalusugan ang mga hayop na maaari pang magresulta sa mga gastos sa paggamot o kahit pagkamatay ng hayop. Kung walang proper nutrition ng mga hayop, madali silang magkasakit, maging less productive at syempre, less marketable. Mahalaga ang proper nutrition upang magkaroon ng malulusog na hayop at sa ganun din, ang mga malulusog na hayop ay nakakatulong na matiyak ang kakayahang kumita ng mga agricultural operations. Tulad ng pagkain ng tao,
ang animal feeds ay dapat naaayon sa nutritional specifications o tamang dami at quality ng mga nutrients na kailangan para sa kanilang paglaki. At tulad rin ng pagkain ng tao, kapag kulang sa nutrients o underformulated ang feeds, hindi magiging malusog ang mga hayop. Kung overformulated naman, ibig sabihin, excessive ang nutrients, magpapababa naman ito ng kita kasi mas mataas ang cost of inputs na hindi naman beneficial sa hayop at makakadagdag pa sa pollution. Narito naman ang proseso ng pagtanggap ng samples ng aming laboratorio. Unang tinatanggap at ini-inspect ng sample controller ang mga samples. Ang mga samples na hindi nagko-comply sa acceptance criteria ay hindi tinatanggap unless upon the request ng customer at dinodocument ng maayos ang request na ito. Fini-fill out ng customer ang request for analysis form at ang terms and conditions for the request of analysis. Pagkatapos ay nire-receive ng sample collecting officer ang bayad at ibinibigay ang resibo sa customer. Nire-review ng manager ang request. Ina-assign ng sample controller ang request number at lab sample number, ini-encode ang sample information sa database, at inihahanda ang chain of custody form. Pagkatapos ay inaayos ang sample para sa sample at bottle labeling. Chine-check ng lab kung tugma ang mga label ng mga sample at sample bottles, at pati na rin kung tama ang nakalagay na test request. Pagkatapos, ibinibigay ang sample sa laboratory aid para sa sample preparation, kung saan hinahalo ang sample at ipinadadaan sa splitter upang matiyak ang masusing paghahalo. Pagkatapos ay ginagrind ang sample para sa lab testing. Nananatili ang sample sa balance room sa panahon ng testing hanggang sa ang test certificate ay handa na para i-release. Pagkatapos ng lab testing, nire-record ang nakuhang data at chine-check muli ito bago i-report. Sinisiguradong ang lahat ng mga sample ay nasuri ayon sa method requirements, ang mga resulta ay nasa loob ng test applicability, walang mali sa pag-encode, at pasado lahat sa quality control parameters. Dumadaan sa initial data review, checking of encoding, secondary data review, technical data review ang mga samples bago i-print ang mga resulta. Chine-check ng signatory ang mga nakaprint na test certificate para sa mga typographical errors at naaayon ang nilalaman sa request form. Chain of custody, result summary at mga requirements ng ISO IEC 17025-2017. Pinipirmahan ito at tinatatakan ng certification. Ibinibigay ang hard copy sa customer o soft copy ng test certificate sa pamamagitan ng email. Ang pag-release ng mga resulta ay tumatagal ng 5 hanggang 10 araw, depende sa dami at uri ng sample at sa klase ng test na nire-request. Maaaring ibalik sa customer ang mga retained samples kapag hiniling. Kung hindi man, dinidispose ito sa nakatakdang schedule. Nire-retain ng 30 days ang mga dry feed samples at 2 days after reporting naman ang mga fresh samples. Narito ang listahan ng mga analytical services na maaaring mapakinabangan mula sa aming laboratory. Proximate analysis na kinabibilangan ng crude protein, crude fat, crude fiber, moisture content, crude ash. Ina-analyze din namin ang mga essential elements kagaya ng calcium, phosphorus, sodium, manganese, magnesium, at iron. At maging ang mga heavy metals
o mga toxic elements na masama sa hayop kahit sa maliliit na levels ng concentration kagaya ng arsenic, cadmium, mercury at lead. Ang aming laboratory ay may kakayahan ding magsuri ng mga mycotoxin na makakapagdulot ng pagkakasakit ng hayop tulad ng aflatoxin, ochratoxin, deoxynivalenol, fumonisin, T2H2, zearalenone, at antibiotic at drug residue analysis naman o mga hindi dapat ginagamit sa animal production gaya ng chloramphenicol, nitrofurantoin, nitrofurazone, furazolidone, furaltadone, salbutamol. Nagsasagawa rin kami ng mga sumusunod na analysis: protein solubility, free fatty acids for oils, salt, urea, feed microscopy, bulk density, at grain purity. Para sa mga nais mag-avail ng aming services, magtungo lamang sa aming laboratory Lunes hanggang Biyernes mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magdala ng hindi bababa sa 1 kg na sample para sa physical quality test at mycotoxin analysis at hindi bababa ng 250 grams o 1/4 kg naman para sa mga iba pang analysis. Tinatanggap namin ang grain samples at kung hindi naman, ay hindi dapat lalaki sa 1 sentimetro ang particle size. Siguraduhin ito ay nakapack ng mabuti at may tamang label. Dito sa Regional Animal Feed Laboratory, sinisikap naming maging isa sa mga pinakamahuhusay na testing laboratory sa bansa. Makatitiyak kayo na magbibigay kami ng dekalidad ng mga serbisyong analytical. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong tumawag sa aming tanggapan gamit ang mga numerong makikita sa screen. Mag-email sa aming email address rafl@calabarzon.pa.gov.ph o mag-message sa Facebook page ng Regional Animal Feed Laboratory 4A. Muli, ako po si Andrea Ilagan, isang chemist from Regional Animal Feed Laboratory. Back to you, Sir Boggs and Agri Danny. Iyan, maraming salamat, Ma'am Andrea. Talaga naman naalaman natin na kailangan palang meron na nutrition facts din. Ito nga mga kinakain, hindi lang basta-basta lagay sa tabo, lagay sa tubig, kakainin ng ating mga alagang hayop. Hindi pala ganoon. At saka sa tao nga, palagi natin chinecheck yung mga nasa likod ng mga kinakain natin. Uy, tama ka dyan. Mas maganda chinecheck yung mga content ng mga pagkain na pinapakain din natin sa ating mga hayop. Yan. Ako, unang-unang tinitinda ko dyan yung total calories tsaka yung sugar content. Iyon. Dati hindi ko tinitingnan. Kain lang ako ng kain. Ay ngayon, may nararamdaman na ng konti. Ay, kailangan maging papanuri na rin. At huwag na nating intayin na may maramdaman pa ang ating mga alaga dahil hindi naman sila makakapagsabing ako yata high blood. Yan, oo, hindi naman nagsasalita yung mga hayop. Kaya check upin nyo palagi at palagi kayong lalapit sa inyong mga municipal agriculturists, sa mga veterinaryo, para malaman natin kung ano nga ba yung maaring nararamdaman nila in case na merong mga nakain sila na hindi pala okay. Yan talaga na mga kailangan din nating ibigay ang the best para sa ating mga alagang hayop. Kaya naman marami pang the best na programang malalaman sa pagbabalik ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Noong 2009, lumitaw ang pandemic na H1N1 na isang uri ng sakit na natatagpuan sa hayop. Makalipas ang ilang taon, umusbong din ang swine diseases sa iba't ibang bansa na naging banta sa kalusugan ng mga alagang hayop at ng tao. Kaya mainam na pagbutihin ang kondisyon ng sakahan, gaano man kalaki o kalit ang mga ito. Ilan sa mga hakbang na maaaring gawin ay ang pagkakaroon ng malinis na tubig, tapat na pagkain para sa mga alagang hayop, wastong pagpapalaki at regular na paglinis ng tirahan ng mga ito, maging pag-iwas, pagkontrol at paggamot sa mga pinsala at sakit. Ang paalalang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Alam niyo ba na ang mais ay pangalawa sa pinaka-importanting crop sa Pilipinas? Bukod sa ito ay staple food ng 20% ng mga Pilipino. Ito rin ang ginagamit na feed para sa iba pang industriya katulad ng livestock,
at poultry o manukan. Ngunit ang malaking pag-convert sa lupa upang gawing tirahan ng mga residente at maiangkop sa iba pang industriya ay lubhang nakakaapekto sa produksyon ng mais. Kaya naman nakikiisa ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research sa paglutas ng krisis na ito sa pamamagitan ng pananaliksik o Community-Based Participatory Action Research o CIPAR. Sa ganitong paraan na ipapamahagi sa mga magsasaka sa isang komunidad ang iba't ibang pamamaraan ng produksyon at ilang mga magagamit na teknolohiya na makatutulong sa masaganang ani ng mais. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program. Sa pagtatanim, mahalaga na alam mo ang katangian ng lupang pagtataniman mo. Kaya dapat suriin muna ito o kung tawagin ay soil analysis. Mahalaga ang pagsusuri dahil dito malalaman ang katangian ng isang lupa. Bukod dito, mahalaga din na malaman ang fertility level ng lupa. Malalaman mo rin kung anong uri ng abono at gaano kadami ang dapat ilalagay sa mga pananim mo. Kung ikaw naman ay magpapasuri ng lupa, dapat gawin ito tuwing bago magtanim o kada 3 taon. Tandaan din na ang buhaghag na lupa ay dapat mas madalas na ipinasusuri. Kumuha din ng sample ng lupa sa parehong panahon taon-taon. Sa pagsasagawa ng soil analysis, magiging maganda ang pamumunga ng mga pananim mo dahil sa angkop na abono o fertilizers. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon. Kasabay ng tamang pag-aalaga ng pananim ay ang pagpuksa sa mga peste at sakit na maaaring dumapo sa iyong mga aanihing palay. Isa sa mga sakit ng palay sa Calabarzon na karaniwang nagdudulot ng matinding pinsala sa pananim ay ang rice tungro na maaaring magdulot ng 100% yield loss. Kaya dapat piliin ang mga variety ng palay na malakas ang resistensya laban sa tungro at green leaf hopper. Isagawa ang paghahanda sa lupang tataniman, pagsaboy ng mga binhi at mga mismong pagtatanim sa loob ng 1 buwan kasabay sa mga kalapit na sakahan. Huwag hayaang magkasakit ang pananim para maging masagana ang aanihin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Organic Trading Post ay isa sa mga paraan upang ipromote ang organic farming sa isang lugar. Binibigyan kasi nito ng pagkakataon ng mga organikong magsasaka na itinda ang kanilang mga pananim at mga produkto at himukin pa sila na mag-produce pa. Sa kasalukuyan, meron ng 7 organic trading posts sa ating rehiyon at matatagpuan ang mga ito sa mga sumusunod: Alfonso Public Market, Alfonso, Cavite; Tagcarlan Public Market, Laguna; Lumban Public Market, Laguna; Malvar Public Market, Poblacion, Malvar, Batangas; Bawan Public Market, Batangas; Tanay Municipal Compound, Rizal; Second Floor Public Market Building, Barangay 4, Lokban, Quezon. Kaya naman, inaanyayahan ng lahat na suportahan ang mga organikong magsasaka sa pamamagitan ng pagbisita sa mga malalapit na organic trading posts upang bumili ng gulay, prutas at iba pang produkto na binebenta roon. Maaaring tumawag sa 273-2474, Local 4446 upang malaman ang iba pang lokasyon ng organic trading posts sa ating rehiyon. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Agriculture Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo Mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Agri-Tindahan.
kayo pa rin po ay nakasubaybay sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment na Agri-Tindahan, kung saan tayo ay mag-feature ng ating mga agri-product bilang suporta sa ating mga local farmers. Siyempre, direkta na tayong bumili sa mga magsasaka para sila mismo ang kumita, ano? At ating i-feature nga, yung araw ay ako medyo nalito. Dahil ito ay dressed chicken, pero sa picture ay walang damit ang manok. Ang corny! Tito jokes. Yan. Siyempre, may damit din yung ating chicken. Kasi dress. Yan, sa mga gusto mong bumili ng dressed chicken na talaga naman sigurado yung sariwa at dekalidad, walang mga pasa-pasa at walang kung ano-ano mang impurities sa katawan ng ating dressed chicken, ito ay mula sa San Jose Workers Multipurpose Cooperative ng San Jose, Batangas. Nagkakahalaga lamang naman ng 170 pesos per kilo. Mura na, pwede na to. Oo, pwede nang bumili. Kasi naman tayo magbibili sa labas, marami nang ikangay dagdag. At saka dito, sigurado na galing talaga sa farm. Tama. Yan, sa mga gustong bumili o umorder ng ating dressed chicken, maaari nyo silang kontakin sa kanilang number na 043-774-4008. Yan. Knock-knock man. Ay, knock-knock. May knock-knock na agad. Yan. Who's there? Dressed chicken. Ay, taray. Alam mo yan. Dressed chicken who? Sabayan mo ko, partner. So baby, let's just turn out the lights and close the door. Oh, I love that dress but you don't chicken anymore. Yun, nagkaraoke na. That song was brought to you by San Jose Workers Multipurpose Cooperative. Di hamak na masarap magkaraoke kapag may chicken na kinakain. Uy, talaga naman, gustong gusto agad. Kaya naman, mga suki, bili na! Iwasan natin ang pagkalat ng African Swine Fever. Tara na at sama-sama sa discarding oink. Ano nga ba ang oink? Para sa letrang O, obserbahan at bantayang palagi ang inyong mga alagang baboy. Mahalagang i-check sila all the time at pansinin kung may irregularidad silang ikinikilos. Sa letrang I, iwasan ang paglabas-pasok ng mga tao sa iyong babuyan, lalo na kung sila ay galing sa ibang mga bayan. Sa letrang ay ulit, iwasan ang magpakain ng swill o kaning baboy sa iyong mga alaga. Hainan sila ng tamang pagkain, yung hindi tira-tira o galing sa basurahan para maging ligtas sila sa maaring carrier ng virus. Tandaan, mabuti na ang maagap kesa mahuli ang lahat. Letrang N, naisin ding ipatupad ang biosecurity o mga panuntunan para sa ligtas at protektadong paghahayupan. At letrang K, kumain ng karning baboy dahil ito'y ligtas, lalo na kung ito'y sertipikado ng National Meat Inspection Service. Laging tandaan na ang pagpapahalaga sa ating alagang hayop ay magpapayaman sa kanilang kalusugan at pati na rin sa iyong pangkabuhayan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Ano nga ba ang Good Animal Husbandry Practices o GAP? Pumupukaw ba ng inyong atensyon ang Good Animal Husbandry Practices o GAP pero hindi mo alam kung ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa tamang paraan o kasanayan sa pag-aalaga ng hayop simula sa produksyon, transportasyon at pagtago o pagimbak ng mga hayop at produktong galing sa mga ito. Ang mga farm na may GAP certification ay ligtas at dekalidad ang mga produkto. Dito, tiyak pa ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Isa pa, tinitiyak din na maayos ang trato sa mga alagang hayop. Higit sa lahat, hindi nasisira ng operasyon nito ang kapaligiran. Ang Good Animal Husbandry Practices Certification Program ang nagpapatunay na sumusunod sa Philippine National Standards Code of Good Animal Husbandry Practices ang bawat farms. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program.
Kabalikat ng bawat grupo ng magsasaka at mangingisda ang kagawaran ng pagsasaka. Kaya naman, prioridad ng ahensya na mapaunlad ang produksyon at kita ng mga farmers, cooperatives, and associations o FCAs. Sa pamamagitan ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, isinasaayos ang produksyon at value chain systems ng bawat grupo sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagsasaayos ng mga aktibidad sa sakahan at pagbibigay ng kapasidad sa paglulunsad ng mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin din ng programa na makapagbigay ng access sa iba't ibang institusyon na makakapagbigay ng puhunan at mga modernong kagamitan na magagamit ng bawat miyembro sa produksyon, pag-aani at pagbebenta ng mga produce. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4, Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ari. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Abonong mataas ang ani na hindi masakit sa bulsa? Mag-abonong swak na. Maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat ektarya. Nakatipid ka na, palay mo'y alaga pa. Kaya mag-abonong swak na. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Dear Rice Text Center 0917-111-7423. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Kayo pa rin po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Yan, ito itong ating segment na Agri-Storya, kung saan matutunghayan natin ang isa na namang inspiring na istorya mula sa ating mga magsasaka at tinuturing na bagong bayani. Lalong-lalo na ang ating guest ngayon ay mula din sa Batangas. Kilala siya sa San Juan dahil isa rin siya sa mga nagtatanim ng hybrid na palay. Yan, sabi ko nga kanina, ang ating mga magsasaka ay tinuturing na bayani. Kaya naman, tunghayan natin ang istorya ni Ginoong Rico Bayani. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Story. Sa dami na ng taon na binilang sa pagpapalay, nagsimula si Rico Bayani sa pagmamasid lamang sa tiyuhin habang nagsasaka. Ngunit ngayon ay isa na sa mga kinikilalang hybrid rice farmer sa bayan ng San Juan, Batangas na puno ng natatanging karanasan. Ako po ay mahigit na po 10 taong nagsasaka dito po sa aming barangay. Dati ay magtitrasir lang sa tubigan. Inakay po ako ng aking tiyuhin. Kinapitan lang ko muna po ng 15,000. Inihasi ko muna po ng pormero. Sumunod pinakarindo po ako ng kalahati doon sa Karatig. Naging 1 kalahati na po. Ay kumikita naman po sa awa ng Diyos. Nadagdagan pa po uli ng 1 hektarya pa. Naging 2.5. Bagamat unti-unting lumaki ang lupang sinasaka ni Rico, kasabay ang pagtugon sa mga pangangailangan ng pamilya, ay hindi naging madali ang pagpapanatili ng sapat na kapital. Namulat siya sa panghihiram ng panggastos upang makaahon. Idagdag pa ang hamon na kinaharap nila sa peste ng palay at mga kalamidad. Kapos na po ng kaunti ang aming kapital. Nanghihirap po ako ng kaunti. Nakuha na po ng 5-6 na hanggang ng 1 buwan. Yung pangulilaan pong mga gagamitin. Hindi ang anak ko nga po yung nag-aaral. Yung isa po ay 3rd year college na at ang isa po ay senior high school. Noon nga po ay hindi pa po masyadong marunong. Hindi nagtatanong-tanong po sa iba hanggang sa pundarandi ay na kami po ay pinipilit po lagi nila sa training. Sa awa po ng Diyos na ituro po sa amin yung tama, di siya po namin sinusunod ngayon. Kaya po kami nakakaanin ng maganda. Amin lang po nasubukan sa aming pagpapalay na kami nahirapan ay madali po kami ng piste sa Kabagyo. Nasira po ng usong kabayaw ay tuyo po yung 1 hektarya kalahati.
Nakakuha naman po kami sa PCIC ng insurance. Pag masisira nga po ang palay nung una, ako'y nag-iisip pong tatanim pa kung hindi na dahil sa kita ko po talaga pong kasi dami na ng uhay, ang dami. Ako'y pinanghihinaan ng loob ay. Ako'y nagdasal hanggang sa naisip ko tumanim na uli. Ginawa ko, sinilbang ko lahat ang pilapay, lagyan ko ng dayamay. Naglinis na wala yung usong kabayaw. Tumanim uli ako. Yung nakabawi naman ako nung sumunod. Lumakas na uli ang loob. Sabi ko lagi sa Panginoon na ilagay sa aking isip ang tama akong gagawin. Bago tumulong yung gayon ang gagawin ko sa tubigan, yung gayon ang gagawin ko bukas. Tungo sa pagpapataas ng ani, nakilala ni Rico ang kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon, katulong ang lokal na pamahalaan upang madagdagan pa ang kaalaman sa pagpapalay. Bilang miyembro ng samahan, isa si Rico sa mga nakinabang sa mga naibigay din na interbensyon ng kagawaran gaya ng rice mill, harvester, solar dryer at iba pa. Dati po ito wala pa, pero una po namin natanggap niya nung una, edi binhe, abono, yung mga organic, saka yung mga pambunga po na pulyar. Madami po silang bibigay sa amin. Tapos nasundan na nga po nitong mga machineries. Dalawa na nga po kami ngayon, hindi po kami natatakot kahit hindi agad mabili ang palay, hindi masisira. Dahil dati po, pag hindi namin ang aming palay, tiyak sa 3 araw isira. Yun pong sa TESDA. Ay di po ang magpa-training sa amin, padala po sa amin doon, na mag-training kami doon para madagdag na daw po ang kaalaman. Lagi pong tinuturo nila yung pagtatanim ng hybrid at saka yung kung paano pangangalagaan ng kulisap. Higit sa lahat, tunay na nakatulong kay Rico ang pagpapakilala sa kanya ng kagawaran sa pagtatanim ng hybrid na palay. Nakita ang malaki niyang interes na tuklasin ito at gamitin sa kanyang sakahan. Kaya naman nakita rin ang pagbabago sa kanyang produksyon, ani at kita. Pagdating naman po sa aming anay kumpara noon po ay mahina dahil 80 sako lang hanggang 100 sacks ang aming nakukuha po sa inbred. Nung maging hybrid po, naani na po kami ng 120, 130 hanggang kulang-kulang 150. Ay ang kita po namin noon ay mahina. Kakaunti nga po ang ani ay pareho naman po ang presyo ng hybrid sa inbred. Marami pa nga pong tulong ang gobyerno ngayon, hindi lalo po maganda kita. Nung nagdaan pong tumas ang palay, kumita po ako ng 160,000. May tira po akong kainin sa aming 20 sakaw. Sa tulong po ng DA, ay kami po nakakamino sa aming machineries na ginagamit sa tubigan. Dahil po ay pag sa private po ay mahal, dito po sa amin samahan ay mura po lamang. Kung dati po ay binabayad namin sa traktor ay 12,000, ngayon po yung mga 8,000 na lang, pambayad na po namin doon sa ibang pagagawa sa tubigan. Produkto ng mataas na ani ng hybrid na palay ni Rico, nakapagpundar siya ng sarili niyang mga kagamitan sa bahay, sakahan, at pati na rin ang pangangailangan sa transportasyon. Ang naipundar ko po ay nagdagdagan po ng kaunting tiris yung aking bahay, saka tricycle. Kabili na po ako ng kalabaw na 3, saka yung mga appliances sa bahay. Bukod po doon ay nakapagpaaral po ng aking 2 anak, lalo na tinutulungan po ng gobyerno. Patuloy ang panghihikayat ni Rico sa mga kapwa magsasaka na huwag limitahan ang kaalaman sa tradisyonal na pagsasaka. Kalakip nito ay ang pasasalamat sa lokal na pamahalaan at sa lahat ng bumubuo ng kagawaran. Ang mahipayo ko lang doon sa iba, tayo sumunod sa takbo ng pagpapalay ngayon. Dahil pag hindi tayo sumunod, hindi talaga makapagpalay ng madami. Sana'y kayo magpa-insure din ng inyong tanim na palay. Anumang tanim, basta lagi tayo mag-insure. Wala namang bayad, tayo makakakuha pa pag tayo ay nadali ng kalamidad. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sa DA at sa kay Mayor Bibong Salod, sa APCO, DA Region. Sana po wag po silang mananawang tumulong hanggang nagsasaka po dito sa bayan ng San Juan. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat Sir Rico Bayani. Nakaka-inspire kasi despite dun sa fact na hindi naman sa kanya yung lupa, kumbaga sa tsuhin niya lang nag-umpisa siya bilang worker, hindi siya nawalan ng pag-asa o hindi niya naisip na lisanin itong pagsasaka. Lisanin. Ayan, talaga namang active si Sir na matuto dun sa sakahan ng kanyang tsuhin. Yan, tsaka dito natin makikita yung kahalagahan ng pagiging rehistrado dito sa ating RSBSA dahil doon marami siyang nakuha na intervention. Simula nung narehistro siya, nagkaroon sila nitong rice mill, Meron din silang transplanter at saka yung solar dryer. Yan, baka sabihin naman ng iba, ay nagparehistro lang, meron naman. Sila po ay samahan. Kumbaga si Mr. Bayani lang po lamang ang nunguna sa kanilang grupo. Kung hindi nyo alam sila po ay cluster na ngayon. Ang pangalan ng cluster nila yung masaganang magsasaka ng Barangay Talahiban 1 at 2 sa San Juan, Batangas. Yan yung madadaanan nyo pag kayo papuntang Laia. Yung nakikita nyo mga palayang malalawak doon, yun na.
Oo, tsaka talagang ine-encourage naman din natin yung mga magsasaka natin na sumali sa cluster. Kagaya ni Sir Rico Bayani, mas nakinabang siya sa mga intervensyon nung napasali siya sa cluster. Yeah, tama ka dyan, partner. Ito nga, Barangay Talahibin, talaga namang suking-suki natin. Oo. Diyan din, wari ko, idinaos itong sample nitong drone seeding. Oo, tama. Dahil isa sila sa mga kinikilalang huwaran ng kagawaran, kaya lagi natin silang pinupuntahan. Yan, paano ka naman hindi magiging huwaran, ay bayani nga. Ayan. Naisingit pa talaga yun. Yan, maraming salamat po at isa na namang inspiring na istorya inyong nasaksihan dito sa ating Agri-Storya. Marami pa po tayong mapaghuhuntahan. Huwag po kayong aalis at tumutok lamang dito sa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit pinakamataas na alin? Kung presyo ng pataba'y mataas sa merkado. Bukod sa inorganikong pataba, maglagay ka rin ng organikong pataba tulad ng dayami, binulok o pinatuyo sa hangin na dumi ng hayop o compost. Nakatipid ka na, napapanatili pa ang sustansya sa lupa at dagdag suplementong sustansya pa sa palay. Dapat, abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak. Sa abonong swak, maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat hektarya. Abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Abonong swak. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRise Tech Center 0917-111-7423. Nay, ano bang pagkakaiba ng tinatanim na palay ni Naitay at Kuya? Yung tinatanim na palay ng tatay mo ay mas mahaba at makakapal ang ugat. Mas malalaki rin at mabibigat ang uhay nito. Ang tawag doon ay hybrid na palay. Ito ay bunga ng unang henerasyon ng paglalahi ng dalawang variety ng palay na nagtataglay ng pinakamahuhusay ng mga katangian. Ano naman po yung kay Kuya? Sabi niya may pambabae at panlalaki daw nun. Ano pong ibig sabihin nun, Nay? Ang tinutukoy ng kuya mo ay yung inbreed na palay. Meron kasi itong bulaklak ng palay na pambabae at panlalaki na nagbibigay daan sa pagbuo ng butil na mayroong katulad ng katangian ng unang henerasyon. Yun pala yung mga palay na yun. Ano naman yung palay? Joke. Ikaw talaga? Pumasok na nga tayo sa loob. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Nagtataka ka ba kung ano mga variety ng palay ang rekomendado dito sa atin? Nako, eto na. I-ready na ang listahan at isulat ang mga sumusunod. Sa inbred rice, andyan ang N6, RC216, C226, C238, C300, C308, C352, C354, C356, C358, C394, C396, C398, C400, C402, C436, C438, C440, C442, C506, C510, C512, C514 at C222. Nakuha mo ba yon? O eto naman, ang para sa hybrid. Mestizo 6, Mestizo 20, Mestizo 21, Mestizo 38, Mestizo 46, Mestizo 48, Mestizo 55, Mestizo 63, Mestizo 67, Mestizo 68, Mestizo 70, Mestizo 71, Mestizo 79, Mestizo 82 at Mestizo 90. Madami-dami, di ba? Madami rin ang pakinabang nito para sa ating mga consumers at farmers. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Uy, may uod! Kaibigang uod din kaya to tulad ng sabi ni tatay? Nako anak bad uod yan. Ang tawag dyan ay corn borer. Kaya niyang kainin ng lahat ng parte ng halaman. Dahon, katawan, bulaklak, bunga at ugat.
Grabe naman pala, Tay. Paano po yan mapipigilan? Madali lang yan, Ana. May iba tayong paraan upang masugpo ang mga pesteng yan. Una, ang maagang pagtatanim upang maiwasan ang pagsalakay ng mataas na populasyon ng pesteng kulisa. Pangalawa, magtanim ng munggo. Munggo? Para saan yung munggo, Tay? Ang mga bulaklak nito ay nagsisilbing pagkain ng mga putakti na pumipigil naman sa pagdami ng mga pesteng kulisa. Pangatlo, ang pagpapalit-palit ng pagtatanim ng mais at iba pang pananim tulad ng mustasa, okra o kamatis ay isa ring paraan na makatutulong upang maputol ang ikot ng buhay ng mga pesteng kulisa. At panghuli anak, ang pagsugpo ng mga kulisa sa pamamagitan ng paggamit ng buhay na organismo, bakterya o pesticides. Ang galing naman, Tay. Kaya ikaw nauud ka. Bad uud ka. Alis ka dyan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn and Cassava Program. Ano ang PNS for Organic Agriculture? Ito ay mga gabay sa tamang pamamaraan ng pagtaguyod ng organikong pagsasaka. Mapalawak ang organikong pamilihan sa pamamagitan ng pare-parehong pamamaraan ng pag-convert ng conventional farming para maging organic farming. Organikong paghahalaman, pag-aalaga ng mga hayop o livestock, pagpoproseso at paglalagay ng label sa produkto at mga impormasyon para sa mga consumer at traceability. Isinagawa ito noong taong 2003. Para sa mga interesado na mag-organic farming, maaari kayong tulungan ng Department of Agriculture Region 4A upang siguraduhin ang sakahan ninyo ay maging sertipikado ng officially accredited organic certifying bodies. Organic Agriculture. Okay sa OA. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Agriculture Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. Is it a bird? A plane? A UFO? Oh, it's a drone! What's up mga kaag? Alam niyo ba na may gadget na kayang magtanim ng 1 hektaryang palaya sa loob lamang ng 10 minuto? Ito ay sa pamamagitan ng drone technology. Ang drone ay isang makabagong teknolohiyang panghimpapawid na pwedeng gamitin sa pagmumonitor ng lupang sakahan, pagtatanim, pagdidilig at pag-spray ng pestisidyo. Ilan sa mga bentahe ng drone technology, particularly seeding ay makakatipid sa gasto dahil sa mas mababang halaga ng labor, mas makakatipid sa oras dahil sa mas mabilis na pagtatanim, mas epesyenteng pagtatanim dahil gumagamit lamang ng 15 kg ng bini sa bawat hektaryang tataniman. Ang paggamit ng drone technology ay isa lamang sa patunay na patuloy ang pag-usad ng agrikultura para sa mas modernong pagsasaka. Sana all umuusad at nakamove on na. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa drone technology, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Yan, maraming salamat sa iyo, aking partner Agridaldal Agridani. Biro mo dati nandudong wala sa screen, ngayon partner na kita ng live. Syempre, tayo umaasenso. Oo, na-promote. Dating taga-butil, ngayon kilo-kilo na. Yan. 1 kilong impormasyon mula kay Dani Cadaluis. Ayan. Ayan, at muli na naman po tayong nagkasalo-salo sa 1 oras ng makabuluhang huntahan. Naway marami po kayong natutunan at naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Abangan po muli ang ating mga susunod na talakayan at huntahan sa mga araw ng Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At syempre, sabayan po tayong mapapakinggan sa ating partner radio stations. 106.3 FM Radyo Nating Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin
Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. Yan, syempre at maraming salamat po sa walang sawang sumusubaybay sa ating official Facebook page dito sa ating live. Sa mga nagpapa-shoutout, hello po sa inyong lahat. Hindi ko na kayo maisa-isa at talaga namang nababa doon sa aking mga comment. Yan, syempre sa ating mga regular na talaga namang nanonood sa ating mga kasama dyan sa DA Calabarzon. Hello po sa inyo. At maraming salamat nga po pala sa ating mga kasama dito sa likod ng camera. Yan, kay Sir Jonas, kay Ate Betty, kaya ayan, sa lahat po ng bumubuo ng talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At syempre, welcome back nga po pala Sir Radel Llagas. Yan, ngayon pala po ay kinocongratulate ka na namin sa iyong tagumpay. Ayun, baka naman. Sir Radel, baka naman. Pagbalik natin. Okay, yan at muli, ako po ang iyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman po si Agridaldal Agridani at sa ngalan po ng ating DA Calabarzon OIC Regional Executive Director Fidel Libao. At sa bumubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kaya naman, lagit-lagit tumutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Bye-bye! Bye-bye! Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.